Suzy. Nalalasap po ng Pasko. Ham na talaga. Hindi talaga mawawala sa kayo ng Pinoy tuwing Noche Buena. Siyempre, ang hamon. At alam niyo bang hindi na kailangan gumastos ng malaki para dyan? Aba talaga, affordable yan. Affordable. Ay, di ba lab? Affordable. Last na yung affordable Last na. Ang pamasko ang pag-uusapan, wala talagang hahamon sa sarap ng hamon. Pero kung nag-aalala kayo sa gastos, naku, good news mga kapuso, dahil itong pinuntahan namin dito sa Guagua, Pampanga, napagawaan po ng ham. Naku, ang mga hamon po nila, abot kaya talaga. Meron po tayong mga sample dito mga kapuso. Yung kanilang pinya ham at pear-shaped ham, yung 1 kilo ay 220 pesos lamang po. Oh, taray, di ba? At para syempre ituro sa atin ang paggawa ng mga hams na ito, makakasama po natin si Sir Eric Quilas ng Betty's Best. Good morning, Sir Eric! Sir Eric, ang una kong tanong sa inyo, ano po yung mga ham natin na talagang pag ganitong kapaskuhan ay mabili talaga siya? Good morning, Ate Love. Siyempre, ang Pasko ay para sa lahat. Malaki man o maliit ang budget. Simulan natin ang paggawa ng ham. Okay, paano po yung unang proseso ng paggawa ng ham, sir? Ang unang proseso ay tinatawag namin mixing. Ito ang paggiling ng karne ng baboy. Hinahaluan ng sikretong pampalasa. Sunod ay ang molding, kung saan nilalagay ang ham. Okay, sunod po niyan, ayan na, nilalagay na po nila yan sa plastic, saka nilalagay po sa hulmahan. Pagkatapos po ay lulutuin po yan sa pamamagitan ng pagpapakulo sa loob ng 1.5 hours. Sunod naman po ay ang tinatawag na glazing. Pero kakaibang glazing po ang ginagawang niyan dahil hindi kailangan ng torch. Ang ginagawa po ay pinapakuluan sa pineapple juice ang pear-shaped na mga ham na yan. Sa loob po yan ng ilang oras. Actually, minuto lang mo yun, sir, diba, Sir Eric? Minuto lang po. Okay, ang pear-shaped ham, ako sa mga nagtatanong dyan, kung magkano ang kada kilo, 220 pesos lamang po ang isa niyan. Meron din po silang pinya ham na 220 pesos din po ang kada kilo. Halos pareho lang po ang kanilang presyo. Meron din pong loaf ham na lumalabas po ay 190 pesos per kilo lamang. Ganun po kabongga. Naku, ipakita lang natin pala kanina, pinapakita yung pinakahuling packaging po ng ating pear-shaped ham. Yung paglalagay po nila sa pack, yung pinapack po nila, saka po nila nilalagyan ng another sauce na talaga magpapalasa pa nung kanilang mga ham. Ayan, mamaya mga kapuso, nako! Talaga namang tikiman time na po ito at titikman na ho natin iba't ibang klase po ng ham nila para po malaman natin. O, diba? Ito yung kanilang pear-shaped ham. Ayan, mamaya po yan sa aming pagbabalik. Tutok lang po kayo sa Pambansang Morning Show, ang Unang Hirit. Maraming salamat, Sir Eric! Thank you very much. Kapos ang ating Hamfordable at Ham Panalong Morning dito sa Guagua, Pampanga. Dito nga po sa Betty's Best Meat Products, mga kapuso, na ibinibida natin ngayong umaga itong kanilang abot-kayang mga ham. Mura at masarap, mga kapuso. Yan po ang kanilang pinya at pear-shaped ham na nagkakahalaga lamang po ng 220 pesos. Siyempre pa, mura man, gusto natin siyang pasosyalin. Tatawag natin siyang pinasosyal. O, di ba? Yung ating mga affordable hams na ito. Para po sa ating mga pear-shaped ham o loaf ham, pwede po itong lagyan ng mga creative cuts o yung mga tinatawag nating criss-cross. Ayan. Gaganyan-ganyan yun lang mga kapuso. O, di ba? Pagkatapos po ay pwede ho nating lagyan yan ng mga star anise seeds. O, kagaya po nito. Tusok nyo lang. Ay, sorry naman. Ayan. Ganyan lang siya. At pagkatapos, o, diba? Ganyan. Tapos, lalagyan nyo lang siya ng mga ganyang-ganyang moment. O, tapos, magiging ganito po ang itsura ng finished product na yan. Pag nalagyan nyo po na po yung ng star anise. At pagkatapos po niyan, pwede rin ho kayong gumawa ng sarili po ninyong nakos sauce. O yung tinatawag natin, kagaya po yung ginawa namin, root beer soy glaze, kung saan pinaghalo-halo lamang po namin ang root beer, soy sauce, at kung ano-ano pa, pati pinya, pinalapot lang ho yan. Saka po natin yan ilalagay doon sa ating
Diba? Ayan, ganyan. Ang ganda. Oh. Diba? Mukha na po siyang mamahalin. O, level up. O, diba? Bongga, mga kapuso. O, gawin nyo na po ito ngayong pong darating na Pasko. Balik po tayo!